dalawang magkakapit. Lalo, lumala lalo ang karamdaman sa akin. Hindi maaari anak, ikaw na lamang ang nagtira sa akin. At kapag ikaw mawala pa, ako'y tiyak na walay na. Hindi anak, walay na na. Gawin Tagalog man. Balik sa kapalitan ng hari na may nagawin sa kanyang kabubuan. Hindi tulad ng dalawang kakawin, umalis niya ang pinamamalayamang kapapag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 
pinakain ng tinapay. Makalipas ng 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang nasira sa kanya. Kanya paglalakbay sa lubong niya sa puso. Maraming salamat po sa inyong kabaitan. Ano po ba yung bakit sa kamahaling ngayon? Louder, getting to the mood. Hindi madali ang ipapay ko. Maaari ko kayong matulungan. Pagdating sa bundok, kung makikita kayong puno, huwag doon tumingin. Tumingin lamang kayo sa iyong baba at kung makikita kayong puno kung saan inirahan ng bawang ng payo upang huliin ang ibong Adarna. Habang mabuwang dahil nyo kaya muli ng puno. Ngayon mas kailangan nyo ito. Ginoo. Nakarating ito ang tulong ako. Nakita niya ang sinabi ng litosong maganda. Kanya nakita niya ang buwan ng tulong. Ano ang iyong pangalan? Hindi madali ang iyong lakad sa bawang mundo. Kung ngayon, ganito ang pagkiyadras na atas na nanahan ng iyong Adarna. Tumarang ito, tulihan niyo at ito pagkakapit ito ay ang awit nito ay namamanang mo, iwasan mo, iwasan mo. Ito ay nabahaan ang labahan ng tiyak. Iwanin ang iyong palad at manakanigong tiyak. Ang tiyak ang gusto ay mawawala. Itong awit ang gagawin ng sipon at ang beses ang papalit ng lalaki. Itali mo siya. Ito. Nakarating itong lahat. Malis na sinusuan upang magiging Adarna. Nakarating ang ibong Adarna. Lahat ng mga sa kanya ginawa sa awit-awit ng Adarna. Sinatan niya ang palad niya at pinakanan ito ng daya. Sobrang makti. Siya ay nag-iisip. Sugat na natamo niya. Iwasan niya ang ipos ng ipos at magiging niya ng ibig na ito. Ang ibig na ito ay pinagiging na ito ang pinagiging sa ringan. Magaling ang Juan. Maaari pa po sa iyong ngayon. Magmadalian, gawin niya ang tubig at sumunod ng ilog sa dalawang ito at nawawala sa iyong dalawang ito. Iyong na ang ginawa ni Tuhan sa kitang ulit ulit silang tatlo sa bahay ng Ibinali upang magpasalamat. Ulit sila ng kalisuan. Habang nilalakas sa pagpapan, minto sila at napahinga sila ng isang puno. Pagkatabi sila Pedro at Don Diego na nakalali na pagkalusa. Naging maganda na ka na dito.
at paspas ni Ama. Hindi ka ba nainggit sa kanya? Tingnan mo, paborito siya ni Ama. At ngayon, nasa kanya mga parangal ni Ama. Nagsama ko patay, tulungan ang lamang natin siya. Walang anuman, Dunuan. Magmadali ka, tiyak na hinahanap ka na ng Diyos. Dali-dali bumalik si Dunuan sa lugar niya ang mga paanit ni Gabriel. Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, inilagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. Ama, nandito na po kami. Kaya magkalit mga anak, natin gusto niyo hindi. Pipilitin ni Don Pedro at Don Diego na umawit ang ibong Adarna at kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit biglang dumating si Don Juan. Balik ka. Hindi lamang ang kanyang siniga, nagsimula na din umawit ng Adarna. Sa awit ng ibong Adarna, isinalaysay niya kung paano siya nahuli ni Don Juan at kung paano pinagsila ng dalawang magkapatid ang kanilang bunsong kapatid. Anong ginawa niya sa inyong kapatid? Bakit na ganoon? Ang dapat sa inyo ang pangalan ng mundo. Kayong dalawa ang mga taksil. Tawarin ko din sila. Aking tatlong anak. Aking tatlong anak ko. Ito ano kung pabor ay pagbasin nyo. Magibantay naman ang ibon. Opo, Ama. Dito, meeting natin si Dunuan. Tignan mo, bahala ka sa buhay mo. Wala, nakalimutan ko na. Aalis na lang ako ng bukas. Don Diego, Don Pedro, Don Juan. Nasaan kayo? Nasaan ang ibon? Bakit parang galit na galit? Ang ibon ay nawawala. Nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam, Ama. Hanapin. Hanapin niyo siya. Magmadali kayo at hanapin niyo siya. Hinanap na ng dalawang prinsipe si Don Juan, ngunit hindi nila ito makita. Nakalugbog na nila ang mga malalaki na uok sa kanilang kahanan maliban sa bundok Armenia na kung buhay nila ay hindi pa nila nararating. Nang marating nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin. Ang mga puno ay naghumitig sa bunga at parang hilagang nawawala ang kanilang mga problema. Sa di kalayuan, nakita ng dalawang prinsipe si Don Juan. Si Dunuan. Oh, sa may bagay. Magandang idea.
tingnan ninyo. Ganun. Mas matanda ako sa iyo. Kaya ako mauunang lumabas. Tika. Mga niya, ako na ang iyang mauna. Kuya, ba't murang ka? Madilim, lubhang napakalalim ang bundol. Hindi ako narating ilalim. Amigo, namungot lang ka ng punto. Maupo ka muna. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadarama ng pagkabigo. Sa ilalim ng balon ay mayroong kaharian. Isang kaharian na pagkaganda-ganda. Sa kaharian iyon ay naninirahan ng mga kapatid ng parehong mayroong kaharian. Wala. Saan ang kahalian ko? Wala. Sarap ang kinain ko ngayon na. At naglaban si Juan at ang higante. Napatay ni Don Juan ang higante. Sa pag-alis ni Don Juan, nalungkot ang dalawang katiro. Pagdating ni Don Juan sa palasyo kinalalagyan ni Prinsesa Leonora, nabihag ito ng kanyang kagandahan. Tila ba nakalimutan na ang sintang na mahal. Turo mo, baliki ko. Ibuong na dyan.
Pinalaban ni Don Juan ang ahas sa kasal ng prinsesa. Ito ay napatay niya. Salamat sa tulong ng bote binigay ng prinsesa. Nang makatay ay bumalik sa dalawang prinsesa at umakyat sila sa balon. Pagdating nila sa itaas, anong inggit ang mga dama ng dalawa niya? Away mo. Gandang prinsesa, di aking kapatid. Tatalon sana si Prinsesa Leonora ang ipangihila ito ni Don Pedro. May himatay si Prinsesa Leonora sa kamay ng Demo kira ka daw. Dati kay kwadram. Umuwi ng Bibanya ang dalawang magkapatid. Doon ikinasal si Prinsesa Juana kay Don Diego. Ayaw naman ang pagkasal ng kapatid niya si Leonora kay Don Pedro dahil ang mahal niyang talaga ay si Don Juan Hiras. Sa kabilang banda, si Don Juan na nahulog sa balon ay lubhang nakaratay. Pinagaling ng maiwanang lobo na alaga ng prinsesa si Leonora at tumakas nagsimulang maglakbay si Don Juan. Pauwi at sa paglakbay ay may nasalubong 1,000 marinit at ay lumapit magandang tinig nito at ipinarinig. Pinakinggan ni Don Juan ang awitin ng ibon at nagtunga sa De Los Cristal.
ka ng pagtingkot. Ngayong gabi at sa gabi, Diyos. Mas patay ka ito. Ang balas lang sa mga shooting. Ang gawat ako. Sige. Kasi dead na sa ubat. Dahil sa talentong mahikablangka ng prinsesa, nagawa nito ang pinagagawa ng hari. Kinabukasan ay meron na itong tinapay sa hapag, hindi makapaniwala ang hari, kaya ito ay nag-utos muli. Lahat ng utos ng hari ay napagtagumpayan ni Don Juan, at walang nagawa ang hari kundi ibigay ang kamay ng kanyang mahal na anak. Ngunit, paalis pa lamang ang dalawa nang magbago ang isip ng hari at hinabol sila. Tumakas ang dalawa at nagpunta sa kagubatan patungong Berbali. Wala na rin ang side. Capture lang side. Sila ay nagkahiwalay at si Don Juan ay umuwi. Natuwa ang buong kaharian sa kanyang pagdating, lalo na si Leonora na nagantay sa kanya ng 7 taon, at habang masayang naghahapunan, si Don Pedro, Don Diego, Don Juan, Prinsesa Leonora, Prinsesa Juana, Juan Fernando at Reina Valeria. Mahal na hari ang magpakasal sa iba'y sa aking mahal. Kaya't ngayon ang saya, anong saya ang ganapin? Tapos pa. Sabi mo rin. Ano ba? Ilalabas ang isang negro at isang negra at nagsasayaw-sayaw ang mga ito. Isinalaysay ng sayaw ang nangyari kay Doña Maria at kay Don Juan. Pagkatapos sila sumayaw ay niyakapin ng Don si Doña Maria at silang dalawa nakakasal. Yakapin.
At dito nagtapos ang kwento ng Ilbong Madarna.